the proclamation of the Holy Gospel according to St. Mark. Glory to you. Jesus departed from there and made his native place, accompanied by his disciples. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. They said, "Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given to him? What mighty deeds are wrought by his hands? Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James and Joseph, and Judas and Simon? Are not his sisters Abraham?" And they took offense. Jesus said to them, "A prophet is not without honor, except in his native place, and among his own people, and in his own house." So he was not able to perform his manifestation apart from doing a beautiful by laying his hands on them. He was amazed after that. Brothers and sisters, during the days of our lives, the past 2 days, nung nanalo po ako ng Pilipinas, hindi ko sila sa Pilipinas. Pero kagabi, marami mga player ang mura. Sabi ko ng iba, hindi marunong. Kaya parinig ko, salta ko, pinasa ko, hindi marunong. Sabi ko, ikaw na lang kaya ang gagawa para siguro mas manalo pa ang Pilipinas. Diba? Sabi ko, ayaw isa, sabi niya, Pinas, Pilipinas, ay galing sa Pilipinas sa ito ang tawag ng kapitalismo ng Pilipinas. Nabanggit ko ito mga kapatid, sapagkat akala ko kung saan nananalo, talagang pumalakpak ang mga Pilipino. Pero kapag natalo, ako ang nangyari. Talagang iitin pa, kawawa naman sa mga kawawa naman. Nalala ko sa kwento, sa Pilipino, sa Amerika. Isang araw, nag-isip niya kumain ng alimango crabs. So, ulitin siya sa palengke. Pakabili po niya, nilagay po niya kanyang mga alimango sa isang basket na nakabukas lang. Kaya ang Amerikano na benta, sabi niya sa Pinoy, yung alimango, sigurado, makatakas yan. Huwag mo nilagay sa basket sapagkat tatakas yan mga alimango. Nagluwa, sabi niya, Pinoy, sabi niya, don't worry, ito mga alimango, hindi ito makatakas. Kaya nagulat yung Amerikano, sabi niya, paano hindi makatakas yan? Aakyat yan. Sabi niya, Pinoy, ito alimango, galing ko ito sa Pilipinas. Sabi niya sa Pilipinas, kapag umaakyat, sigurado, hindi lang ito yan. Kapag may sinisika, sigurado, sisirain po yan ng kanyang mga kasama. Kaya sabi niya, itong alimango, kapag may isang aakyat at tatakas dito, sigurado ako, yung kasama niya, hindi natin siya pababa. Of course, alam po natin na ang hinihinig at yung sabihin ng Pinoy na ito, yung kung gawin po ng Pilipino na tinatawag na crab tanong. Kapag may umaanap, kapag sikat, litang natin satisfied ang isa sa pinakamalungkot na nalagin niya sa Biblia. Ano po ito? Sabi ko dito, "Look open sa him and make God siya, hindi sila naniniwala kay Jesus sapagkat para sa kanila, ordinaryo lamang ang tao ito. Kaya yan ang dahilan bakit si Jesus hindi gumawa ng maraming milagro sa kanyang bayan. And that is
reason why, brothers and sisters, sabi po ng ating Panginoon, a prophet is not without honor except in his native place. Ang propeta, ginagalang, maliban lamang sa kanyang sariling lugar, sa kanyang sariling bahay, at sa kanyang sambayanan. Tangkay, sa mga pagbasa ko natin sa mga ito, pinaalalahanan tayo sa buhay ng isang propeta. Kapag makarinig po tayo ng salitang propeta, ano po ang unang pumasok sa ating isipan? Makikita sa atin na ang kanilang isipan, ang kanilang idea o prophet is yung nakapagsabi kung ano ang mangyayari sa darating na panahon. Actually, inis na, hindi ang role ng propeta. Ang role ng propeta ay para magbigay, para ipaalam ang mensahe ng Diyos sa kanyang sambayanan. Yan po ang ating perspective. From the book of the prophet Ezekiel, God said to Ezekiel, I will send you to Israel. At sabi ng Panginoon, itong Israel na ito, matigas ang ulo, makarebelde, mapagtimaksi, masuwain. Pero sabi niya, dahil hindi nila pakinggan ang ating mensahe, ipapadala nila para paalalahanan ang bayan ng Israel na mayroong Diyos na nag-aalaga at aalaga sa kanila. Yan po ang role, yan po ang papel ng propeta. Tagabigay ng mensahe. At alam niyo po mga kapatid, sa lumang tipan, karamihan ng mga propeta na pinapadala ng Diyos, ano ang nangyayari sa kanila? Pinagtawanan ng mga tao, inaalipusan ng mga tao, pinahihirapan ng mga tao, at marami pinamatay dahil hindi natanggap ang mensahe ng Diyos. Ganyan ang ating Panginoon, si Jesus, ay nahirapan ipahayag ang mensahe ng Diyos sa kanyang sariling bayan. Pinawarsay na hindi dahil naging po ang naranasan si Paul. Sabi niya, hindi tayo, ibigin niya sa Panginoon na yung kanyang kahinaan ay alisin para siya ay makapag-proclaim sa salita ng Diyos. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, yung kahinaan mo, papakinayan ng Diyos na sa gitna ng kanyang kahinaan, ang lakas ng Diyos ay ang makikigay sa kanya. His weakness and will give him his strength. Brothers and sisters, binabanggit ko po ang mga bagay na ito sapagkat tayong lahat nag-iinyakan. Napakaganda sapagkat nagsimba yung mga nilong at ninang sa bibigyan po natin mamaya-maya. Tayong lahat nag-iinyakan ay meron yung tatlong napakahalagang papel na tulad ng ating Panginoon. Ano po yung people function ng bawat isang pinyaga ng Kristyano? Una, we are called to be a priest, a king, and lastly, a prophet. Yan po ang pinyaga ng ating Panginoon. Anong ibig sabihin ng pagiging pari? Sa buhay natin bilang mga pinyaga ng Kristyano ay dapat maging banal, kaaya-aya sa harap ng Diyos at ng tao. Pangalawa, we are going to be a king. Ano po ang idea natin sa bilang mga Kristyano? Hindi ko yung pinagigikuran na brother tulad ng Kristong Hari na pagkakot sa karamihan na nilingkod sa lahat, sinalay ang kanyang buhay. Kaya rin po ang misyon ng Kristyano ang maglingkod sa kanyang kapwa. At lastly, bilang propeta, na tayo ipahayag natin ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng ating salita, sa pamamagitan ng ating ginagawa. That is why, by virtue of our baptism, we are all prophets. At sa bukto, pinalalahanan tayo. Tulad ng Ezekiel, tulad sa ating Panginoon Jesus, tulad kay San Pablo, na naway maipahayag po natin ang mensahe ng Diyos, ang mensahe ng pagmamahal sa ating buong kapwa. Mahirap po ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos. Halimbawa po sa pag-COVID, marami po ang mga tao ngayon na gusto po nila yung mga pari ng mga komedyante para sa COVID bar. Ayaw nila ng pari na seryoso. Ayaw nila ng pari na yung mga bagay na ayaw po nila ay sasabihin ng pari sapagkat nasasaktan nila. Gusto nila yung parinig nila, yung mga gusto po nila, pero yung ayaw nila, sasabihin po na huwag mong pakialaman. Ngayon po sa atin po mga kapatid,
Tanungin po natin ang ating sarili sa ating bahay. Pinag-uusapan ba natin ang mga bagay-bagay tungkol sa Diyos? Sa mga kapitbahayan dito, pinag-usapan ba natin ang mensahe ng Diyos? Kasi saan, hindi po natin pinag-uusapan. Kadalasan, ang pinag-uusapan ng mga kapitbahayan kapag nag-uusap sila, ano kung pinag-uusapan nila yung buhay ng kanilang kapitbahay. Sinisira kung sino man ang kanilang gustong sirahin. Sa atin po, sa bahay po natin, mas gusto pa natin na pag-usapan kung ano ang laman ng Bible sa Facebook ay sa ating Panginoon. Mga kapatid, tayo po ay mga propeta at ay ipahayag po natin ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng ating salita at gawa. Finally, sa ating pong Ebanghelyo, si Jesus hindi siya tinanggap ng kanyang sarili kababayan. Bakit? Sapagkat wala silang pananampalataya, mahina ang kanilang pananalig. Yan po ang dahilan bakit po siya gawa ng maraming milagro. Sa ating buhay, ang ilang kaibigan, kung hindi na ang ating pananampalataya, nire-reject din natin, hindi natin kinikilala ang Diyos sa ating buhay dahil sa ating mga pagkakasala. Gusto po natin na makita yung mga milagro ng Jesus. Halimbawa, ang kanilang sinabi sa introduction sa mga sumasayaw na araw. Pero hindi natin alam na every time sumisikat ang araw, hindi natin napapansin. Gusto natin yung mga malalaking milagro, pero araw-araw pinapakitaan tayo ng milagro ng ating Panginoon. Yung hangin na ating hininga, napakalaking milagro na ginagawa sa ating Panginoon. Gawa sa mga pagkaraniwang bagay na nangyayari sa atin, kaya natin makikilala ang ating Panginoon. He always said that as the Lord is our Lord. So when the word is saying, I believe in God, Servants and government promote human dignity